naging yayamanin yung dating mga napabayaan, mga kababayan. Tingnan ninyo, saan ka nakakitang pabahay? Never itong nagawa ng mga Duterte, ni Digong sa Davao. Pero ginawa ng ating Pangulong Bongbong. Kahapon to, binisita. Ano niya? Paksilika. Ang alam niya kasi, Paksulaika. Any thought po about the Paksilika na balak po itayo sa Pilipinas? Sabi ni Sara, ano? Paksili? Yung Paksilika po, sabi ng reporter, Paksilik? Hindi ma'am, Paksilika. Do you know anything about that ma'am? Sabi ni Sara, wala ako, I cannot comment on that. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Baras muna tayo ng ating buhok para mukhang yayamanin yung mga taga Davao na dating mga nasa squatters area, nasa slum, yung mga mahihirap sa Davao na hindi naayos na pamilya Duterte, ginawang yayamanin mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat magmukhang yayamanin din tayo. Kasi yung mga hindi bumoto nga sa ating Pangulo, binoto si Digong, binoto si Sara, pero inaasikaso ng ating Pangulong Bongbong Marcos, naging yayamanin yung dating mga napabayaan, mga kababayan. Tingnan ninyo, saan ka nakakitang pabahay? Never itong nagawa ng mga Duterte, ni Digong sa Davao. Pero ginawa ng ating Pangulong Bongbong. Kahapon to, binisita ng ating Pangulo. Yan o. Launching, opening. Di ba? Yayamanin na po. Naging yayamanin yung mga taga Davao. Hindi man yan binoto yung ating Pangulo siguro. O baka binoto din kasi ka-unity pa si Sara. Grabe po. Matindi talaga. Yan ang model, oh. Matindi talaga po yung ating Pangulo. Parang BGC. Kompleto siya na facilities. May swimming pool yata yan, may basketball court. Lahat ng amenities ng isang first high-end subdivision, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo yung mga tao. Tuwang-tuwa yung mga beneficiaries dyan, mga taga Davao. At yung tingnan ninyo yung security ng ating Pangulo. Hindi OA. Hindi yung tulad ng security ni Sara. O diba? Na masyadong OA. Yan ang presidential security ng ating Pangulo. Hindi mo halata na may presidential security siya. Hindi OA. Di ba, mga kababayan? Kaya yung ating Pangulo, dapat gawin natin siyang Prime Minister po. Napakagaling ng ating Pangulong Bongbong. Ginawa niyang yayamanin yung mga dating mahihirap. Nakatira na sila sa kondo na parang sa BGC. Yan o, kinukumusta ng ating Pangulong Bongbong. Kinukumusta niya, mga kababayan. Ganda niya ng bahay ninyo. 3 kondo. You see? Yan, yung ating Pangulo, mga kababayan. Kinakausap niya. Grabe ang pasasalamat niya, mga kababayan. Oh. Pasasalamat ng mga tao sa ating Pangulo. Parang BGC, yung itsura. Yan ang community. Ang tinatayo, mga kababayan, ng ating Pangulo, just like yung nanay niya, human settlement, whole community. Nagawa yan ni Digong sa Davao? Never.
May naipagawa si Digong. 6 years na kondominium, pabahay. Hindi nga niya natapos, mga kababayan, yung pabahay na mga nasalanta ng Yolanda. Hindi niya naayos. Pati yung mga sa Marawi, hindi. Tingnan ninyo, napakaganda. Ininspeksyon ng ating Pangulo kasi ayaw ng ating Pangulo na pabayaan lang sa mga implementing agency yung mga projects, baka kung maging ghost project o substandard. Talagang ini-inspeksyon niya kung maayos yung pakagawa ng mga bahay ng pinakamamahal niya na mga kababayan. Mga taga Davao ito. Nauna pa kayo. Di ba yung mga mahirap po naging mga yayamanin na? So bagay na tumira, mga kababayan, sa ganyan. Yung mga taga Davao na dating nagmukhang mayaman na, dating mahirap. Itsurang BGC, tingnan ninyo. So, may association sila, kailangang ma-maintain nila yan. Ang kagandahan. Baka kasi pagdating ng oras, puno na yan ng basura tapos masira pati yung mga halaman. Mga kababayan. Dapat hindi masira, kaya tinuturuan po ng pagiging maayos sa buhay. Yan o, tuwang-tuwa po ito. Tawang-tawa siya. Tapos sasabihin ni Sarah na mukhang bangkay. Ayan o. Ang mukhang bangkay, yung tatay niya kasi kill. Yan bang yung mukhang mukha ng bangkay? 68 years old, mukhang bangkayan niya. Napakaganda. Ito, hindi pa natatapos yung kalsada. Kaya tuloy-tuloy pa, inaayos pa yan. Lalagyan ng mga halaman tulad ng mga nauna. Tingnan ninyo. Ito ang pabahay ng ating Pangulo. Na talagang siniguro niya, kompleto yan. Supply ng tubig, yan tangke ng tubig yan. Kuryente, supply ng tubig. May pa siya, may swimming pool, yan o. Ito yung bagong Pilipinas. Pag-ibig, accredited, expanded 4PH, Peoplesville Homeowners Association, Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City. Nagawa ito ni Digong. 6 years, mga kababayan siya, at napakatagal na naging mayor ng Davao. Never niyang nagawa ang ganitong uri ng project. Yan ang model ng community. Parang BGC po. Di ba? Tuwang-tuwa yung ating Pangulo. Dapat lagyan nito ng marker dito na yung presidente pumunta diyan, sumilip diyan. Bilang remembrance sa isang napakagaling na leader na hindi po tinitingnan ang politika. Never diyang pinulitika kahit yung mga taga Davao. Kaya mali po yung sinasabi ng mga Duterte na pinopolitika sila. Kung pinopolitika sila, ba't pa mag-implement ng ganyang ori ng project sa Davao City mismo? Di gawin na niya sa Ilocos, gawin niya doon kung saan, mga kababayan, friendly yung mga politiko. Pero hindi. Kahit yung mga kalaban niya, si Isko Moreno sa Maynila, ang daming project. Kaya si Isko po, na dating sumuport kay Sara Duterte noong 2025, pinagmumura doon sa mismong distrito ni Joel Chua. Kasama si Isko. Kumandidato si Isko na mayor, kumandidato si Joel Chua, mga kababayan sa distrito niya, for re-election, pumunta doon si Sara. Ininsulto yung ating Pangulo. At pati yung isa pa na congressman, si Valeriano. Ginagaya yung matinis na boses. Ginaganon-ganon niya. Tapos sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong. Yung iba, kasama pa si Amy Marcos. Ganon yung uri ng politika, gutter politics. Pero ano ginawa ng ating Pangulo? Kahit ginanon ni Isko Moreno, inayaan niya si Sara Duterte na laitin yung ating Pangulo. Ito pa pala. Tingnan ninyo, kumpleto na siya. Ito yung kwarto na kondo. Hindi ko na ipakita ito sa inyo. Di ba?
Napakaganda. Parang nasa hotel sila. Yung dating nasa squatter na mga families, nilipat sa isang 5-star hotel na unit ng ating Pangulo. Kasi nga po, yung ating bansa, ang bagong Pilipinas, na-achieve na po yung upper middle income class. So ang dream ng ating Pangulo, yung dating lahat ng mga squatter sa Pilipinas, mawala na siya. Kung dati kang taga-squatter, dapat nakatira ka na sa isang condo unit. Parang sa Hong Kong. Di ba sa Hong Kong? Bakit mga condo na yung pinagawa ng ating Pangulo? Kasi nga po, dumadami yung population. Yung mga kalupaan natin, kung uubusin natin gawing subdivision, single detached na mga units, tulad ng mga pabahay nung panahon, Minister pala of Human Settlement Secretary pa yung kanyang nanay. Single detached noon, tulad ng mga subdivision namin dito. Single detached. Maubos yung mga kalupaan. Paano na yung agrikultura? So, gustong i-balance ng ating Pangulo. Nakita ninyo kung paano napakatalino ng ating Pangulo. Visionary siya po. Lahat ng mga projects po, pinag-iisipan niyang mabuti. Na yung mga pabahay man po makuha yung mga dating mga farmland at taniman ng pagkain. Hindi tulad ng ginawa ng mga bilyar. Ayun, lahat ng mga malalaking farmlands, kinonvert na sa subdivision. So palit ng palit mga kababayan, yung mga lupakahan. Paano na tayo niyan? Magugutom tayo. Kaya tuwang-tuwa yung mga beneficiary po. Pakinggan ninyo po ito. Ito yung mga balita na dapat pinapakalat natin, hindi yung puro controversy. Mamaya na yung impeachment po. Pakinggan ninyo ito. Kung paano niya pasalamatan yung ating gobyerno. Kasi lalo na sa amin na wala kaming matirahan talaga dito. So, at least settle na yung mind namin na hindi na kami papaalisin. Opo, amin na talaga. Gawin nating Prime Minister yung ating Pangulo. Lang yung monthly na binabayaran namin, sir. Tapos, rent to own po siya, sir. Kesa nag-rent kami noon, hindi mapunta sa amin, sir. Nagpapasalamat po kami kasi isang malaking tulong po sa amin. Lalo na sa akin na OFW yung asawa ko, kami lang po kasama yung anak. Di ba ang ganda? Isang pabahay po na malapit na po talaga sa school ng mga anak. Maraming salamat po sa parenting po. Yan ang Pangulo na totoong nagmamahal sa atin. Gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. No, yan ang mukhang bangkay na sinasabi ni Sarah. Yan ang bagong Pilipinas. Tulong po, sir. Kasi lalo na sa amin na wala kaming matirahan talaga. Ay, mali. So, at least settle na yung mind namin na hindi na kami papaalisin. Kita ninyo kung gaano tayo kamahal ng ating Pangulo. Mga taga Davao yun. Inuna pa. Sa Naga City, lugar ni mayroon din ganon. Pinunta namin. Malapit nang matapos. Siguro itong last 2 years ng ating Pangulo, yung mga nasimula na mga pabahay. Sunod-sunod yan na i-open inauguration. Pero tingin ko, yung target ng ating Pangulo, short siya. Hindi bali na short. Importante, may nagawa. Hindi man yan nakuha yung 1 million yata yon per year. Hindi man yan yung na-achieve. At least may naipagawa siya. 7,000 plus ito. 7,200. Basahin ko sa inyo. Mas abot kayang ligtas at disenteng tahanan para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Release po ito ng Presidential Communications Office. Ito yung kailangan na i-viral natin. Lalong pinalawak ng pamalaan ang access sa abot kaya at disenteng pabahay sa pamamagitan ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino. 4PH program. Bilang bahagi nito, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang People's Bill sa Kalinan District, Davao City, kung saan sinuri niya ang mga occupied housing units, model units, at ang progreso ng isa sa pinakang malaking socialized housing project sa riyon. Pinakang malaki. Lugar ni Sarah. Si Digong, ilang taon na naging mayor, may naipagawang ganito? 6 years na naging Pangulo, may naipagawang ganito? Puro Duterte, ang nandiyan dyan sa Davao City, may naipagawang ganito? Wala. Kaya kayo na-insulto masyado. Tapos si Sarah, in-interview,
tungkol sa PACS. Sabi ni Sara, I cannot comment on that. Ano anya? Paxilica. Ang alam niya kasi, Paxulaika. Any thought po about the Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Sabi ni Sara, ano? Paxili? Yung Paxilica po, sabi ng reporter, Paxilik? Hindi ma'am, Paxilica. Do you know anything about that ma'am? Sabi ni Sara, wala ako, I cannot comment on that. Wala siyang alam. Sa gagawing Paxilica po, kasi ang alam niya, Paxulaika. Itanong ninyo, si Paxulaika, alam niya. Confidential funds, Mary Grace, alam niya. Sara declines to comment on Paxilica initiative. Hindi niya alam. Vice President Sara declined to comment on the proposed Paxilica initiative during an interview in The Hague. When asked about the reported plan to establish the United States-led semiconductor in artificial intelligence AI technology partnership in the Philippines. Asked for her thoughts on the initiative, Duterte initially sought clarification about its name. Kahit yung pangalan, hindi niya alam. Sige lang kasi ang lakwatsa. Kaya hindi niya alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. Kaya pag tinanong, wala daw na ginagawa yung ating Pangulo. Walang ginagawa kasi hindi mo man inaalam. Kasi pag inaalam mo, malaman mo kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo, nasasaktan ka. Masakit sa iyong pakiramdam kasi nainsulto ang buong pamilya po ninyo. Yung tatay mo, pati kayo, kasi wala kayong ginagawa. Walang contribution sa ating bansa. Hindi nga nag-monitor mga kababayan ng SUNA kasi mangliliit siya. Do you know anything about that? Wala ako, I cannot comment on that. Any thought po about sa Paxilica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilica. Ano? Paxilica. Hindi, ma'am. Paxili? Do you know anything about that? Wala ako, I cannot comment on that. Yan ang gusto ninyong maging presidente. Ignorante. BP Sara Duterte nagpasari sa 68 anyos na mukhang bangkay. Doon siya magaling. Manginsulto, magmura, magbanta. Doon siya magaling. Pero yung mga intelligent discussions at saka yung mga papakinabangan ng ating mga mamamayan, wala siyang alam. Sumusweldo lang siya. Tama po? Masakit mga DDS. Truth hurts. So baka hindi pa niya ito alam na may pinagawa na 7,200 na housing units sa kanyang lungsod yung ating Pangulong Bongbong. Libo-libong pamilya ang inaasahang makikinabang sa People's Bill na magkakaroon ng 72 gusali. 72? Ang dami. Davao, 7,200 housing units sa loob ng mahigit 14 hektaryang lupain. Matindi. 14 hectares. Sa kasalukuyan, 26 ng gusali na may 2,600 na housing units ang natapos. Kaya ininspeksyon ng ating Pangulo yung mga natapos. Tinitingnan niya kung maayos yung pagkagawa. May anomalya na naman sa mga contractors. Baka ghost, baka substandard. Kaya yung ating Pangulo, tinitingnan niya mismo. Habang mahigit sa 400 na pamilya ang nakalipat na sa kanilang bagong tahanan. Ito ang tuwa po yung mga taga-Davao na matitino ang isip. Maraming taga-Davao po. May mga nanonood sa ating mga taga-Davao. Matitino. Mangilan nilang lang naman na hindi matino. Mabuhay kayo mga taga-Davao. I think kailangan na ninyo magpalit ng leader. Magkakaroon din ang komunidad ng mga parke, outdoor gym. Imagine that. Multi-purpose hall at iba pang pasilidad para sa mga residente. Patuloy na isinusulong ng administrasyon ni PBBM ang programang magbibigay sa mas maraming Pilipino ng sariling tahanan sa ligtas at maayos na komunidad. Sa pamamagitan ng Expanded 4PH program, layunin ng pamalaan na mabawasan ang housing backlog
mailipat ang mga pamilyang nangangailangan sa mas ligtas na lugar at makakapagbigay ng mas matatag na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Yung mga dating binabaha na lugar, mga kababayan, nakatira doon yung mga taga Davao, mahirap eh. Ngayon, mga kababayan, nasa kondo, maulol yung mga DDS. Yan o, inggitin ko kayo mga DDS. Oh. Sakit sa mata, tingnan ano po, mga DDS. Sakit sa ano? Sakit sa mata, tingnan. Yan o. Napakasakit sa mata, tingnan. Ang nilalait nila na napakapugi na presidente, napakatalino, napakabait, napakasipag. Ayan, mga kababayan. Ano kayo ngayon mga DDS? Ano na? Ano na si Digong? Ano na si Sara? Grabe, pasalamat ng mga tao. Mayayaman na yung mga taga Davao na dating hampas lupa. Ganon magmahal yung ating Pangulo na patuloy ninyong nilalait. Di ba, mga kababayan? Nakakondo na yung mga dating nasa squatter. Ma-off. Ito pa, para lalo kayong ganito mag-asikaso yung ating Pangulo. Bongbong Marcos. Inilapit natin ang pundo at suporta sa mismong mga barangay upang mas mapabilis nilang matugunan ang pangangailangan ng kanilang komunidad sa pamamagitan ng Bawat Bayan Makinabang Program, BBM, sa 565 barangay sa Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Nakapag-atid tayo ng suporta para sa presidential scholars, mga prioridad na serbisyo ng barangay at paganda sa kalamidad. Nag-atid din tayo ng harvester, traktor, bangka, binhi at pataba para mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kita ninyo? Kahapon ito, Davao de Oro, mga kababayan, pakita natin para lalong sumama ang loob ng mga inggitirong DDS. Ganon ang ating Pangulo. Makisalamuha sa mga ordinaryong Pilipino. Yan o. Yan, Davao de Oro. Kita ninyo, mga kababayan? Kaya yung ating Pangulo, mahal na mahal. Hindi siya OA. O, kita ninyo? Kung si Sara yan, mas marami pa yung gwardiya dyan sa paligid niya. Naakala mo ba papatayin na kung sinong papatay sa kanya? Escolar. Bawat barangay, 20 yata bawat barangay, buong Pilipinas yan. Nag-iikot yung ating Pangulo para sa Presidential Scholar po. At bawat barangay, ito yung sinasabi ni Sara na hindi daw tinupad. Dalawa lang yung request daw niya. Hindi pa tinupad. Yung 20 pesos na bigas, hindi daw tinupad. Paano hindi tinupad? Mga kababayan. At saka, ang hindi daw tinupad, mga kababayan, anong tawag doon? Dali lang. Yung personal na paggamit niya ng chopper. Balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanyang vice president. Yan o, presidential chopper. Pa lang, hindi na niya sinulod. Wala kang 1 year. Ito lang yun. Related lang yun sa pag-iusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala
wala siyang, hindi niya binukman. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan, eh. Okay, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang. Puro pang personal. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, one pa lang, hindi na niya sinulod. Wala pang 1 year. Ito lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata yung mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinukpan. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan, eh. Okay, balik tayo sa akin. Ang gusto niya, yung presidential chopper, gawin niya nga personal service para mabisita niya araw-araw, gabi-gabi, makauwi siya. Yung mga personal, lahat ng personal niyang pangangailangan, pati sa kanyang anak, gustong sagutin natin. Yung impeachment ngayon, Senate Impeachment Court to discuss Article 1, alleged misuse of confidential funds on Wednesday. Ngayon, 10 o'clock yata. Malapit nang magsimula, mga kababayan. Okay na po. Bye-bye na. God bless. Burning and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.